there, little learners! Welcome to Teacher Mel's classroom. I am Teacher Mel and I'm so excited to have you here. Hey, magandang araw mga bata! Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang mga tungkuling ginagampanan ng mga kaagapay ng punong barangay. Kumusta kayo sa inyong pamayanan? May kaayusan ba sa inyong pamayanan? O di kaya ay ganito ba ang inyong pamayanan? Narito ang mga halimbawa ng mga pamayanan na walang kaayusan. Bakit nga ba may mga pamayanan na walang kaayusan? Sa araling ito, malalaman natin kung paano magiging maayos ang isang pamayanan. Tignan naman natin ang larawang ito. Ang larawan ay nagpapakita ng kaayusan, masaya at maayos na pamayanan. Alam nyo ba na ang isang maayos na pamayanan ay nakasalalay sa mga namumuno sa lugar na ito? Sa isang barangay, ang punong barangay ang namumuno, ngunit hindi niya magagampanan ang lahat ng tungkulin ng mag-isa lang. Kaya naman, may mga opisyal at kawani na tumutulong sa kanya upang mas mapabuti ang pamamahala sa pamayanan. Mga kagawad ng barangay. Ang mga kagawad ng barangay. Sila ang tumutulong sa pagpapatupad ng mga proyekto at mga programa para sa kapakanan ng barangay. Ang mga kagawad ng barangay ay nakikilahok sa paggawa ng mga ordinansa at regulasyon para sa kaayusan at kaunlaran ng komunidad. Ganon din, ang mga kagawad ng barangay ay may kanya-kanyang komite na pinamumunuan, gaya ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura at iba pa. Isa pang kaagapay ni Kapitan ay ang kalihim ng barangay o barangay secretary. Ang kalihim ng barangay ay responsable sa pagtatala ng mahalagang pulong at dokumento ng barangay. Ang kalihim ng barangay ay siya ring nangangasiwa sa mga record at mahahalagang papeles tulad ng barangay clearance at iba pang sertipikasyon. Ang kalihim ng barangay ay siya ring tumutulong sa maayos na daloy ng impormasyon sa pagitan ng mga opisyal ng barangay at ng mga mamamayan. Ang isa pang kaagapay ng punong barangay ay ang ingat yaman o ang barangay treasurer. Ang ingat yaman ng barangay ay siyang namamahala sa pondo at gastusin ng barangay. Siya rin ang nagsisiguro na tama at maayos ang paghawak ng pera ng barangay, ayon sa mga patakaran ng gobyerno. Siya rin ang nagpapasa ng ulat sa tamang paggamit ng budget para sa barangay.
Ang mga tanod ay kaagapay din ng punong barangay. Ang mga tanod ng barangay ay nangangalaga sa kapayapaan at kaayusan sa barangay. Sila rin ang tumutulong sa pagpapatupad ng batas at pagresolba ng maliliit na hindi pagkakaunawaan sa komunidad. Ang mga tanod ng barangay ay sumusuri sa kaligtasan ng mga residente at handang rumisponde sa mga emergency o sakuna. Ang isa pang kaagapay ng punong barangay ay ang SK Chairperson o Sangguniang Kabataan Chairperson. Ang Sangguniang Kabataan Chairperson ay kinakatawan ang mga kabataan sa barangay at nangunguna sa mga programang pangkabataan. Siya rin ay tumutulong sa pagpaplano ng mga aktibidad na may kinalaman sa edukasyon, kalusugan at sports para sa mga kabataan. Ang SK Chairperson din ang nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay upang mapabuti ang kapakanan ng mga kabataan. Kaagapay din ng punong barangay ang mga purok leaders. Ang isang purok leader ay isang mahalagang bahagi ng barangay dahil siya ang direktang kinatawan ng mga mamamayan sa pinakamaliit na unit ng pamayanan. Ang kanyang malasakit at sipag sa paglilingkod ay nakakatulong upang mapanatili ang kapayapaan, kalinisan at kaayusan sa kanilang purok. Sa pamamagitan ng kanyang tungkulin, mas nagiging maayos ang koordinasyon sa pagitan ng barangay at ng mga residente. Narito ang ilang tungkulin ng isang purok leader. Tagapamagitan ng barangay at mga residente. Siya ang tumutulong sa pagpapakalat ng impormasyon mula sa barangay patungo sa mga residente ng kanyang purok. Siya rin ang nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay upang iparating ang mga pangangailangan at hinaing ng mga mamamayan. Tungkulin rin ng purok leader ang pagsisiguro ng kaayusan at kalinisan sa purok. Pinapangasiwaan din niya ang pagpapanatili ng kalinisan sa paligid, tulad ng tamang pagtatapon ng basura. Ang purok leader din ay nakikipagtulungan sa barangay tanod upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa kanilang lugar. Siya rin ay tumutulong sa mga proyekto ng barangay. Bilang purok leader, nakikilahok din siya sa mga programa ng barangay tulad ng cleanup drives, medical missions at feeding programs.
Siya rin ang nangunguna sa pag-organisa ng mga aktibidad na makatutulong sa kaunlaran ng kanilang purok. Kabilang din sa kanyang tungkulin ang pagtugon sa mga sakuna o emergency. Tumutulong siya sa pag-alerto sa mga residente sa oras ng sakuna, tulad ng baha, sunog o lindol. Siya rin ay nangangalap ng impormasyon at nagsusumite ng ulat sa barangay ukol sa kalagayan ng kanilang purok sa panahon ng kalamidad. Kasama rin sa kanyang tungkulin ang pagtulong sa pagsasaayos ng hindi pagkakaunawaan. Siya ang tumutulong sa pagresolba ng maliliit na alitan sa pagitan ng mga residente upang maiwasan ang mas malaking sigalot. Siya ang nakikipag-ugnayan sa barangay officials kung kinakailangan ng mas mataas na intervention. Ang maayos na pamamahala sa barangay ay hindi lamang nakasalalay sa punong barangay, kundi pati na rin sa kanyang mga kaagapay. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat opisyal, mas nagiging maayos at maunlad ang pamayanan. Mahalaga rin ang pakikilahok ng mga mamamayan upang matiyak na ang bawat programa at patakaran ay epektibong naipapatupad para sa ikabubuti ng lahat.